Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awan ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters, we are celebrating the memorial of Saint Ephrem, a deacon and doctor of the Church. Pinagpapatuloy po natin yung tinatawag nating Sermon of the Mount ng Panginoon, kung saan pinapaalala sa atin na tayong mga alagad niya na sumusunod sa Kanya ay dapat maging kakaiba. Kakaiba na hindi yung papansin, pero yung sa ating pagiging iba ay nagdudulot tayo ng pagbabago sa buhay ng ating kapwa-tao. At ito naman ang ibig sabihin ng pagiging simbahan ng Iglesia, to be set apart. We are called to make a difference sa ating mundo. At paano tayo magiging instrumento ng pagbabago sa ating lipunan? Ang hamon sa atin ng Panginoon ay maging asin at ilaw tayo. Mapapansin natin, mga kapatid, itong dalawang imahe na ito ay imahe na nagbibigay, kung saan ang asin ay inihahalo upang magbigay lasa, upang i-preserve ang pagkain. At yung pagkapag ito ay na-dissolve na, hindi naman yung asin yung nagiging sentro, kundi kung ano yung naging bunga ng kanyang pagpapalasa. Ito yung magandang paalala sa ating mga kapatid, that we make difference sa mundo by influencing other people to bring out the best in them, to preserve the teachings of God and to preserve the teachings of Christ from decay, o yung malanta o yung mabulok o yung mapanghinaan ng loob yung ating kapwa-tao, tayo yung magpapanatili na buhay ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pananalig sa Diyos. And so we influence others. So we are first influenced by God, and we who have been influenced by God are sent as salt and the light of the world to influence the lives of other people. Sana yung pagiging asin at ilaw natin ang siyang magbigay dulot ng liwanag, ng direksyon, at ng buhay sa ating kapwa nawawalan ng pag-asa. Na magpatuloy sila na hindi nila makaligtaan na mayroon pa rin talagang Diyos sa buhay natin. At yung titingnan ninyo yung aspeto ng pag-impluwensya ay nagmumula yan sa pagbibigay. So we can influence other people by giving ourselves totally to other people. Okay, yung ibibigay natin ang sarili natin para paglingkuran ang ibang tao. Yan yung greatest way of witnessing, na tayo mismo yung kumikilos, yung nagpapakita ng tama sa ating kapwa-tao. Let us be salt and light of the world by influencing others to see the will of God, the beauty of following the Lord in our lives. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat.